Hamon pa rin ngayon sa gitna ng gyera sa Middle East ang pagpapauwi sa mga naiipit na Pilipino. Kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers na isang tripulanting Pinoy ang nawawala sa Strait of Hormuz. May report si JP Soriano. Ano mga katsa si Daddy, lalaki ng alon, lahat kami, tinan mo yung buhok ni Daddy, hindi kami nakapag-ayos. Yan ang huling video message ng Pinoy seafarer na ito sa kanyang pamilya nitong March 5. Bago siya nawala sa Strait of Hormuz sa gitna ng krisis sa Middle East. Kwento ng kanyang misis, wala raw magawa ang mister niya na madestino sa Strait of Hormuz kahit labag sa kalooban. Mabigyan po sana ng hustisya kasi nakikita ko po talaga na may kapabayaan ang company po nila. Sabi ng Department of Migrant Workers, may kababayan tayong nawawala sa Strait of Hormuz pero hindi pa nila kinukumpirma kung ito ay ang naturang tripulante. They were trying to help out. There was a ship that was attacked and they were trying to help out the ship, the seafarers in the ship. Yung ship na na-attack, safe. Okay yung mga seafarers doon. Wala namang Pilipino but safe yung mga seafarers. But they came in, the tugboat came in to help and they were attacked. Pero bukod sa mga land-based OFW at mga apektadong Pilipino sa iba't ibang bansa sa Middle East, isang malaking hamon din ngayon sa DMW kung paano kukunin ng ligtas ang mga Pilipinong sakay ng mga barkong stranded ngayon sa Strait of Hormuz, sa Persian Gulf. Ilang bansa na ang nakapagpalikas ng mga kababayan nila matapos maipit sa Middle East. May mga Pinoy na ring nakauwi, gaya ng mahigit 30 ngayong gabi. Ayon sa palasyo, 400 OFW ang kanilang nasundo. Bukod pa yan sa inaasahang pagdating ng 20 mula sa Dubai via commercial flight at 16 mula Egypt. Sa March 14 ay may 2 chartered flight daw ang Pilipinas na aalis sa Saudi Arabia at may isa pang nilalatag sa United Arab Emirates. Office of the Vice President. Sa gitna ng mga hakbang na iyan, nagbungkahi si Vice President Sara Duterte sa paraan ng pag-repatriate. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID, nagkontrata kami ng commercial airline. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung aeroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado, pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Pinalagan niya ng palasyo. Diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Ayon sa AFP, handa silang magsagawa ng repatriation. Pero di raw ito magiging madali at hindi pwedeng ihambing sa sitwasyon noong pandemya. It needs coordination dito, lalo na in this kind of situation na talagang conflict wartime po tayo. Sabi naman ng DMW, mas mahalaga na mailagay muna sa mas ligtas na lugar ang mga Pilipino sa Middle East at hindi ang makipag-unahan sa pag-arkila ng chartered flight. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.